Fast break with the left hand. Enriquez is there for the foot. There for the football. Pero libre si Castor for the corner three. Gerald Castor hits that three-pointer. Sabi niya si Flores, laro lang ng bata umatake at 12 na. Soriano fronting on Wolverine. Sidney on Wolverine throwing up a triple. Joseph is not known as a three-point shooter. Pero itong si Cross. Hirap mapasok ito ng Lentran Heights. Si Andon Estrella at may foul na tinawag dito. Just better complete that backward play. Sends it down low to Ilagan. Ilagan for three. Ilagan is on fire. Longest of three. Ginamitan pa ng bantay. Lista mo na. Magandang tanghali po sa inyong lahat. We are live here at the PhilOil Flying V Center sa lungsod ng San Juan para sa isa na namang paghahandog ng pinakaunang collegiate basketball league sa Pilipinas. This is Season 93 of your NCAA at binabati po namin kayo ng isang magandang biyernes dahil araw ng sweldo ngayon. Payday Friday for everyone, July 14, 2017. At dahil ang tema namin ngayong season ay NCAA Strong, tatlong magandang laban ang inyong mapapanood ngayong araw na ito. Una dyan, mamaya-maya. Natawang kupunan na naghahanap ng kanilang unang panalo dito sa ating season, the JRU Heavy Bombers and of course the University of Perpetual Help Altas. Ating ikalawang laro, the AAC Generals in their first game versus the CSP Blazers at ang ating ikatlong laro, the much anticipated matchup of the season, the LPU Pirates at saka the San Beda College Red Lions. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Nanonood kayo dito sa SNA HD at lahat po sa viewers natin na nanonood abroad via tfc.tv and of course, live streaming at sports.abs-cbn.com. Ako po si Martin Javier, naglilingkod sa inyo ngayong hapon na ito at mga kasama ko rin ngayong hapon ay certified celebrity trainer himself, si Mr. Mikey Reyes. Mikey, magandang hapon sa'yo. Thank you Martin. Magandang hapon din sa'yo. Very exciting ball game. Sabi mo nga, dalawang teams na naghahanap ng unang panalo. Yung isa, medyo controversial. Yung talo nila. Yung isa naman, medyo naunahan talaga ng one of our dark horses dito sa ating liga. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayon, Martin. Tama ka dyan, Mikey. JRU Perpetual Health, parehong 0-1 sa ating standings. Pero speaking of the standings, tingnan muna natin yung ating updated standings after, of course, our first NCAA on-tour game yesterday. Nanalo doon ang San Sebastian kontra sa Arellano Chiefs. Ano na ba yung standings sa atin, Mikey? Well, kitang-kita sa ating standings ngayon. Siyempre, pasimula pa lang ang ating tournament. Siyempre, itong CSP nga nanalo. So, 1-0 sila ngayon. Makikita natin, puro 1-0 pa. Ang EAC na lang ang hindi pa naglalaro. Mamaya maglalaro sila. Pero looking at the two teams that we will cover today, itong JRU Heavy Bombers and Perpetual Health Altas, nandun sa baba, of course. Both teams ay magandang pinakita last season. So parehas na teams hindi sanay na nasa ilalim sila. So they will be looking for that first win dito sa ating Season 93. Kapag ito, Mikey, we are very early into the season. So marami pang pwedeng gawing adjustment ang lahat ng mga kupunan. Pero puntahan muna natin ang team ni Coach Virgel Meneses and the rest of the JRU Heavy Bombers. Noong una ng laro against the LPU Pirates, hindi sila pinala doon. They lost that game by 21 points. Pero kung naghahanap si Coach Virgel ng kapalit ni Paulo Puntejos, baka nahanap na ngayon kay Jed Mendoza. Well, of course, nung first game nga nila, medyo matindi agad ang kalaban. One of the dark horses itong LPU Pirates. Pero ito nga si Jed Mendoza, nawala ang isa sa Blast Brothers in Paulo Puntejos, kagaya ng sabi mo, Martin. And Taytay has been looking for that second option after him sa preseason pa lang. Ito si Jed Mendoza, breaking out agad sa ating Season 93. 18 points, 50% from the field at perfect from the free throw line. Of course, meron din siyang 6 assists
3 rebounds and 2 steals. So malaki talaga ang naitulong ni Jed Mendoza kay Tay Teodoro na medyo nag-struggle nung kanilang first game. But like what you said, Martin, marami pang adjustments ang pwedeng magawin ni Coach Verel Menes. Tingnan natin kung paano ang gagawin nila para makuha nila ang unang panalo nila. Of course, Jed Mendoza is the starting point guard for the JRU Heavy Bombers this year. Tignan natin kung magpapatuloy yan. Pero puntahan natin yung kabilang team for Coach Jimwell Gikan and the rest of the University of Perpetual Help Altas. Panalo na and nabawi pa because of a technicality in that game, of course. Pero syempre, nanalo sila pa rin. Napalanunan pa rin naman nila yung laro against CSB 69-65. At kung naghahanap din sila ng scorer at mag-step up, of course, this is the post-Brett Acueti era for them. Nahanap nila yon sa G-Force, Gab Dagangon at GJ Ilagan, Mikey. Well, naging controversial nga ang pagkatalo ng Perpetual Altas nung Martes. Kaya nga naman, I'm sure, talagang ready to come out strong itong Perpetual Altas behind Gab Dagangon and Jenmar Ilagan. Both of them scoring in double figures, 14 points. Double-double pa pala. Itong si Gab Dagangon, 14 points, 10 rebounds, and 3 assists. Ito namang si Jenmar Ilagan, 12 points, 3 rebounds, and an assist. Of course, like what you said, post-Bright Acueti era nga. So it will be big for Prince Eze to come out strong here in Season 93. And maganda din, nag-double-double din yan si Prince Eze with 15 rebounds, if I'm not mistaken. So malaking tulong ito sa ilalim for Perpetual at kumokonekta pa yung labas nila. So we will see kung makuha nila officially yung first win nila today. At dahil sa nangyari nga sa kanila noong Tuesday, baka mas gutom pa sila para kunin ang unang panalo nila ngayong araw na ito. Pero bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin ay katlong miyembro ng ating broadcast team today. Nariyan si Siege Tantenko. Siege? Yes, magandang hapon Martin and Mikey. Ang saya-saya dito in my half of the arena. Ang saya ng mga bata at sigurado ako nag-e-enjoy din ang lahat ng mga kapamilya nating nanonood sa bahay ngayon. So since it's our last game day of the week, last chance mo na rin para sumali sa aksyon. Just answer our question of the day. Ano ang namiss mo sa NCAA? Just use the hashtag NCAA Season 93 and our official hashtag NCAA Strong. Kung ginamit niyan, nakita niyo ang inyong mga tweets live on air during our game. Abangan namin ang inyong mga tweets. Pwede niyo rin gamitin ang mga hashtag na yan. Kung meron kayong mga katanungan for our panel or for myself, sasagutin namin yan during the game. See you online! Maraming salamat, Siege. And ang cute naman ng mga bata dyan sa likod mo. Super cute, guys! Mga fans yan ng JRU Heavy Bombers. Pero meron tayong tatanungin dito, Mikey. Oo. Meron din siyempre yung mga fans natin mas na-miss nila yung NCAA. Well, diba? of course, kung meron ng mga nakamiss, meron din tayong mga first-timers. Ayan, Dito, okay. kasama ko ngayon. Anong name mo? EJ po. Itong si EJ. Ito naman. Mayan po. Ito si EJ tsaka si Men. First-timers daw sila. So since first time ninyo, wala pa kayong namimiss, ano naman ang ine-expect nyo dito sa NCAA? Ikaw muna, EJ. I expect a lot of things po. Tingin ko mas magiging interesting to, tsaka mag-enjoy talaga ako dito. Ikaw naman, Mea. Pina-expect ko po na super exciting to and mananalo ang Perpetualite. Ito, talagang solid perpetual fans itong dalawang kasama natin ngayon. Ayan, Mikey. Katulad nila, pwede rin po kayo makipagkulitan sa amin online. At babasahin po namin yung tweets nyo maya-maya lamang. Pero sa ating pagbabalik, laban na po ng JRU Heavy Bombers and of course the University of Perpetual Help Altas. Huwag kayo nga alis, magbabalik ang SNA for the live coverage of the NCAA Season 93. MJ Deliberhen, point guard. Tay Teodoro, shooting guard. Jed Mendoza, shooting guard. John Grospe, forward. Abdul Wahab, center. Kit Pido, point guard. Flash Shadiwa, point guard. Gab Dagangon, shooting guard. GJ Ilagan, shooting guard. Eze Prince, center. Nagbabalik tayo dito sa NCAA Season 93. You guys can see on our screens the starting lineups para dito sa parehong kupunan. JRU muna, De La Vergen, Teodoro, Dorosak Abdul Wahab, Irvin Grospe, and Jed Mendoza at point guard, the breakout guy para kay Coach Verel Meneses nung kanilang huling laro against the LPU Pirates. At ito, Mikey, very interesting dahil Tay Teodoro did not start nung una nilang laro. Ngayon, nasa starting lineup siya. Sa kabila naman, for the University of Perpetual Help, it's gonna be Keith Pido,
Flash Shadiwa, Gab Dagangon, GJ Ilagan. The G-Force is there, of course, in the starting unit para kay Coach Jimwell Gikan. And at center, anchoring the middle. As usual, si Prince Eze na baka this season, Mikey, tawagin na natin siyang King Eze. Kasi Siya na ngayon eh. Oo, siya na ngayon. Ang maghahari, ayan. Well, of course, si Prince Eze nga, since Bright Acueti transferred schools nung off-season, Prince Eze has taken the role of top big man. At siya rin ang kokontrol ng paint para sa Perpetual Altas. Pero looking at our starting lineups, ang mga veterano here coming out to compete agad sa simula pa lang. Sabi mo nga, Jed Mendoza, the starting point guard of the Jose Rizal University Heavy Bombers. Pero kasama niya, 2 guards sila ngayon. Actually, 3 guard kasi andyan pa si De La Virgen. Oo, 3 guard siya to. Sabi mo nga, coming off the bench si Tay-Tay nung first game, maybe Coach Vergel was looking for a spitfire, yung suscore agad off the bench. Pero ngayon, sinimula na kagad niya ang kanyang blast brother na naiwan. Pero tingnan natin kung talagang si Jed Mendoza na susunod. Susunod na Paolo Ponteos. Oo. Quick lineup to begin this game for Coach Vergel Meneses. Unang possession, mapapunta dito sa Perpetual Help. Swing the ball around Eze, looking for a teammate. Binigay kay Pido, top of the key. Dagangon decides to pass it to Ilagan. Ilagan, binigay kay Eze. Eze drives, flips it up and in. At kita-kita sa first play ng Perpetual, yung flex set nila. Nilabas agad ni Coach Jimwell Gikan. At yun, naka 2 points agad dito ang Perpetual. Perpetual on the board. In this game, Teodoro agad dumidiskarte at binawi agad niya ang puntos mula sa Perpetual. Ayun ang sinasabi natin, Tay-Tay Teodoro was the scorer off the bench nung kanilang first game. Pero ngayon, simulan mo na yan, sabi ni Coach Villar. 2 points right there agad para kay Tay-Tay. Anong binibigay sa'yo nito ni Tay-Tay Teodoro? Talagang instant scoring for JRU. Sa Diwa naman sa kabila, wala. Dagangon, nasty fall. Dangerous catch and fall para dito kay Gab Dagangon. This is something we never want to see sa ating NCAA. Start pa lang, 1 minute and 3 seconds pa lang ang lumilipas. Wala namang sinasadya sa pagkakataong yan. Talagang our referees for today, Serapia, Pinero, at Hamarillo. Gab Dagangon. Ito na, tumayo na. Oh, getting up on his own. Wala lang daw yun, Mikey. Pinagpag lang. Pinagpag lang. Ito kasi natapilok si Jed Mendoza sa ilalim. Nagkataon lang ni Gab Dagangon. Talagang iniwasan niya si Mendoza sa kanyang landing. Buti hindi tumama yung likod ng ulo doon ni Gab Dagangon. Pero yan ang kagandahan ng NCAA basketball. Physical, medyo nakakasakit. Well, may nasasaktan din naman, of course. Pero lalaban at lalaban ang ating mga manlalaro. Mga dyan, Mikey. At sanay dyan yung mga players natin. Oo. Talaga yung competition dito. Dagangon naman sa labas. Wala. Teodoro. Yeah! Shadiwa, step back three. Oh! Tay Teodoro. 5 straight points. At ito na, yung strong start na hinahanap ni Coach Vergel Meneses. Andyan na, Tay-Tay Teodoro. At huwag natin kalimutan, home court ni Tay-Tay ito. Of course, bata ng San Juan. Itong si Tay-Tay Teodoro. Kaya pala medyo ganado. Tay-Tay Teodoro ngayon, pero puntahan muna natin si Siege Tantenko. Siege? Yes, Martin, in the absence of Bright Acueti, hindi pwedeng hindi mag-step up si Prince Eze. Siya na nga ang huling umaalis sa bawat practice ng Perpetual Altas. He's been working on his hook shot and in converting those put-back baskets. Ang problema nga lang daw ng Perpetual ngayon, he's been running a fever for the past 3 days. Before the game, tinanong ko siya, makaka-apekto ba ito sa laban mo? Ang sagot niya sa akin, well, I'm a soldier. Back to you, Martin. Thank you, Siege. Prince Eze, ako may sakit pala siya ngayon. Pero... Kaya parang namumutla. si Prince Eze. May sakit naman pala. May sakit pala. Kaya pala. Oh. Tignan natin kung makaka-apekto yan sa laro niya ngayon. At ito, nag-pressure defense na. Of course, alam natin, Keith Pido, one of the best on-ball defenders na dito sa ating liga. Sa Diwa now, guarding Teodoro. He goes inside. Ilagan with a steal, or almost a steal. Teodoro, tres ulit. Tay-Tay! He checked for Tay-Tay Teodoro. Foul on the floor. Referee 42 is pointing at Prince Eze.
So kitang-kita yung aggressiveness ni Tay-Tay dito. Wala pa tumitira si Jerry kundi si Tay-Tay. Tay-Tay pa lang talaga. And rightfully so, siya naman talaga ang King Bomber this season. Right on cue, Mikey. Off the inbound. Kapos lang ang tres doon ni Tay-Tay Teodoro. Because the defense was all over him in that sequence. Nice sense to shoot. Itong si Tay-Tay Teodoro, wherever he goes. Talagang may lisensya, may green light yan si Tay-Tay. 5-4 po ang or 4 ang ating talaan ngayon. With over 3 minutes gone or 2 minutes gone here in the first quarter. Teodoro. Yes, Mike. And I believe this is when the other players of Jerry need to step up. Medyo hindi nakaka-convert si Tay-Tay. Nag-traveling pa siya doon. So alam naman kasi ng Perpetual talaga sino ang main man ng Jose Rizal University. So the other players, namely Jed Mendoza, and dyan si Irvin Grospe, tsaka si De La Virgen. Tingnan natin kung didiskarte na sila. Kabila naman tayo, Keith Pido against Mark De La Virgen. Sadiwa umatake, fakes, double teamed. He lost the ball, but that's last touch by, what they call it, a jump ball. Possession goes to the JRU Heavy Bombers. Medyo masikip doon yung drive ni Flash Sadiwa. Kaya nag-turnover din doon ang Perpetual. For Tay-Tay Teodoro, talagang gustong bumawi dahil nung huling laro, 13 points lamang siya. Or hindi naman masama, pero he was 5 out of 13. Masama na yun para kay Tay-Tay. Oh, para sa kanya. Oo, pero doon nga, sa pagkakataon yun, the very next possession na medyo nag-bad shot si Tay-Tay, the very next possession, ang ganda ng pass niya doon kay Irvin Grospe for that short stop. Ilagan sa kabila. Tumirada ng 3. That's good for GJ Ilagan. Pinag-uusapan natin ang G-Force. GJ Ilagan, nagparamdam na dito sa ating first quarter. Both teams starting out hot here. We are tied at 7 foul. Another foul here on the floor. GJ naman. Nakatres lang. Natawagan naman ng foul sa kabila. GJ Ilagan, talked about him in the pre-game. Got a nice game, 12 points, 3 boards. Here's Grospe. Nice spin. Everything but the shot para dito kay Irvin Grospe. Irvin Grospe, ang ganda ng drop step niya doon. Kaya lang, sabi mo nga, hindi lang niya na-convert. Pero maganda rin na binibigyan din nila ng kumpiyansa itong si Irvin Grospe. The last 2 possessions, nasa kanya ang bola. Teodoro, pinadaan sa mga legs ni Abdul Razak Abdul Wahab. Mendoza on the other end, malakas, Ilagan, one-handed board. Jed Mendoza, of course, sabi nga natin, maganda talaga ang pinakita. Nag-breakout game agad si Jed Mendoza nung first game. So we expect na yung kumpiyansa niyan, mataas kapasok ng game na to. Here's GJ again. Here's a switch. We're looking for Eze inside against Grospe. Back outside to Ilagan for 3. Oh, back-to-back hits from GJ Ilagan. Ang ganda doon ng mismatch na nahanap ni GJ Ilagan. Binigay yung bola sa ilalim kay Prince Eze against a much smaller Irvin Grospe. Kaya nga, etong si Abdul Wazak, kailangan humel, pat na-open naman doon si GJ. That three-pointer puts them in front in today's game. But Tay-Tay Teodoro, mabilis dumaboy sa kabila. Kanina, Tay-Tay to Irvin Grospe. Ito naman, Grospe pabalik kay Tay-Tay for another big bomb. That leads us to another timeout here on the floor. Magbabalik kami sa SNA. Babalik tayo dito sa Phil Oil Flying V Center for the live coverage of the NCAA Season 93. And the action continues here. That's a turnover for Perpetual. Pero binalik ni Sadiwa ang bola sa kanila. Here's Flash Sadiwa challenging the defense in transition of Abdul Razak Abdul Wahab. And that's another turnover for Perpetual Help. Offensive foul ang natawagan dito kay Flash Sadiwa. Flash Sadiwa challenging itong si Abdul Razak. At yun lang, hindi siya nakakonvert doon at natawagan pa ng offensive foul si Flash Sadiwa sa double whammy ang nangyari dito kay Flash.
Flash Shadiwa, pinalitan ni AJ Coronel, entering for the first time. Mendoza looking for Grospe at the post. Grospe posting up DJ. Grospe turnaround off the glass and in. Second time nakakita natin yung drop step ni Irvin Grospe doon. Pero dun sa pangalawang pagkakataon, na-convert na ni Irvin Grospe. Another good move. Galing dito sa co-captain ng JRU. For early points for Irvin Grospe here in the first. Pido, 7 seconds to shoot. Para sa Perpetual. Coronel, corner 3. That's good! AJ Coronel. AJ Coronel coming into this game aggressive agad sa first possession niya. Naka-convert agad for another corner triple doon para sa Perpetual. Balik ang kalamangan sa Perpetual Help Altas with under 4 minutes to go here in the first. Chodoro from the parking lot! Chodoro galing dun sa V ng Flying V. Kita mo naman yun. Pero short lang ng konti yung tira doon ni Chodoro as we look at this drop step again. Coming from Irvin Grospe. This time sa left side naman ng rim. Baka naka-affect yung kanina sa kanan Sa kanan siya kanina. Baka masiyang siya dito Mikey sa kabila. Ilagan. Drives. Oh, that's a steal for JRU. De La Virgen, binigay kay Chodoro on the break. Chodoro, double pump. Payday Chodoro in transition. Payday Chodoro almost automatic when it comes to running that break. Ang ganda rin ang paso doon ng kanilang point guard na si De La Virgen. At eto, actually hindi tigitan pa rin tayo dito, 14-13. Papalitan tayo ng lamang here in the first quarter. Here's that play one more time. Vivo, perfect shot, perfect selfie coming from Payday Chodoro. Perfect selfie. Medyo pwede pa siya sumelfie sa ere doon, of course. Payday Chodoro, medyo underrated yung hang time nitong si Payday. Kahit ganyan yan. Bumali pa siya doon. Gio Laschetti also in the ball game. Pinasok na ni Coach Virgel Meneses. Of course, Gio Laschetti, playing coach. Playing assistant coach. Playing assistant coach para dito sa JRU Heavy Bombers. Ngayon lang ako nakarinig ng gano'n. And of course, college basketball. College basketball, tama. So maybe Coach Virgel Meneses saw something in Laschetti in terms of his leadership and of course his basketball IQ na ginawa nga niyang playing assistant coach itong si Laschetti. Tsaka ano rin to, iwas timeout pag meron ka assistant coach sa loob. Pwede siya na lang. Oo, siya na ang mag-rally ng troops nila. Hindi na kailangan tumimeout ni Coach Virgel. Pero traveling ang itatawag sa kanya dito. Gio Laschetti with a turnover for JRU. Again, we are tied here in the game. We've had 3 deadlocks already this early. Pero may timeout ulit tayo. Magbabalik ang NCAA Season 93. Balik action tayo dito sa NCAA Season 93. Tay now. For JRU, hindi pa umuupo. Itong si Tay Chodoro. De La Virgen. Against Jonathan Yuhiko. Binigay ulit kay Grospe. That's a foul. Tamayo with a foul for Perpetual. Yung field goals ng JRU, Chodoro and Grospe, 6 of 10. Rest of the team, 0 of 1. So kitang-kita yung aggressiveness nitong dalawang veterano ng Jose Rizal University. Start pa lang talagang gusto na nila kunin yung bola at gusto na talaga nila makatulong dito sa JRU. Grospe ulit, tumidiskarte, wala. Eze with the board. Over 2 minutes remaining here in the first quarter. Yuhiko calling the shots now for Perpetual. Binigay kay Eze sa loob, off the glass and in. Prince Eze, and one. The luxury of having someone as tall as Prince Eze. Kita mo naman yung drive dito ni Yuhiko. Medyo nahanap niya yung sarili niya in no man's land. Binato sa taas, nakuha ni Prince Eze. At ayun, end one pa ang nakuha doon ng bagong King Alta ng Perpetual. Prince King Eze. Pero mintes ang free throw doon ni Prince. But he gives them the 2-point lead, 16-14. De La Virgen, dinidikitan dito ni Yuhiko. Oh, nice catch mula kay Grospe.
Pero nailang sa depensa ni Prince Eze. So ganun kalaki. Ganun kalaking factor itong si Prince Eze on the offensive end. Naka-end one sa kabila naman na-distract niya yung tira dun ni Grospe. Coronel against Grospe. Binigay kay Eze ulit. Eze gets the ball back. That's a foul underneath. That will be against Abdul Razak, Abdul Wahab. And Abdul Razak, very vocal, asking for help from his teammates. Malaki na tong si Abdul Razak. Mas malaki pa si Prince Eze. So they will have to gang up on Prince Eze sa ilalim. 4 points, 4 rebounds na para kay Prince. Prince Eze very active early here in the game. Mikey, may sakit pa yan. Oo, namumutla pa yan si Prince Eze. First, Jack Howe, you saw on your screens. Nursing an injury, he'll be back. Hopefully, according to Coach Jimbo Gigan, before the first round ends for Perpetual. Very close game ang natutunghayan natin ngayon sa ating first quarter. 18-14 as Abdel Putucci will try his luck against Prince Eze. Teodoro looking for Lasqueti. Pinopost yan si Yohiko. Oh, nice cut ni Irvin Grospe, and that's a foul on the floor. At ayun, ang basketball IQ na nakikita ni Coach Virgil Meneses kay Lasqueti. Getting that post up, attacking, not really looking at the basket, pero kitang-kita mo he was looking to facilitate for his teammates. At alam din ni Irvin Grospe, kaya kumat siya doon. Sayang, hindi lang niya na-convert, but 2 free throws for JRU. Lang mintis ang unang free throw ni Irvin Grospe. Lloyd Castor pumasok na rin para dito kay Coach Virgil Meneses. Oh, 0 out of 2 for Grospe, but he gets the ball back. Putucci, short stop, no good. Doon iinit ang ulo ni Coach Virgil Meneses. Abdel Putucci, not really his range. Coach Virgil would rather have Abdel down low. Now is coming off an offensive board. Sayang yun. He could have passed the ball out and set the offense up again. Under a minute left here. 5 seconds to shoot para sa Perpetual. Yohiko for 3. Malakas. Teodoro secures the board. 47 seconds para sa JRU. Teodoro! 3 ulit! Yung mga step back jumper nito si Tate Teodoro. Entertaining talaga panoorin si Tate. Kaya lang, sa pagkakataon, hindi lang niya na-convert. Pero ganda ng step back na yun, Martin. Oo. Bigyan mo lang ng konting daylight to si Tate Teodoro. Hindi pa tumatalon yan, partida. Parang free throw lang. Oo. Eze, double team. No! That's what Prince Eze needs to learn. Ngayon na siya na nga ang main big man ng Perpetual. Every time madodouble siya, kailangan alam niya kung sino ang open. Looking at this, double team siya ni Grospe at saka ni Abdel Putucci. This is when someone is open, he needs to get that ball to the open man for a better shot. Yan ang matutunang gawin ni Prince Eze. Sana tinuruan siya ni Bright bago siya umalis. Pero si Bright, nakafocus na si Bright sa bagong eskwela. Okay na tayo doon, man. Noted. Huwag natin i-bring up si Bright. Noted. Pag-focusin mo na siya Focus doon. na siya, sige. Pero we've seen Bright dito sa ating season 19, nandito sinusuportahan siya pa rin niya. Sabi nga niya, once a Perpetualite, always a Perpetualite. Para kay Bright Acuete. And of course, he will continue to wear maroon. Ito si Bright Acuete. Favorite color niya ito. Kahit nilipatan niya, maroon pa rin. But that's a foul. Ang masakit dyan, second foul na mula dito kay Gab Dagangon. Lloyd Castor for 3 free throws to end the first period. Not the best foul coming from a veteran. Itong si Gab Dagangon. Kaya ito, napaupo muna siya ni Coach Jimwell Gigan. Pero si Gab, hindi pa natin masyadong nararamdaman dito sa ating laro. 0 points. Of course, nakita natin yung nasty fall niya kanina. So hindi natin alam kung merong iniinda ngayon si Gab Dagangon. Pero 0 points pa siya dito. At 2 beses pa lang tumitira si Gab Dagangon. Last time they played, he had 9 points in the first half. 7 very quick points. At sa first quarter. Yun din ang malaking adjustment para kay Gab Dagangon. Of course, the past few years, nandiyan nga si Bright Acuete, which was their primary option on offense. Ngayon, si Gab Dagangon na yun. So, malaking adjustment din yan from Klay Thompson na second option, third option. Ngayon,
ikaw na Curry ngayon kabila. yung Steph Curry, ikaw na ngayon yung first option ng Perpetual. So I'm sure nag-practice niya ng off-season. Mga huling segundo dito sa first quarter. Yohiko puts it up. That marks the end of the first. Mikey, great action here. Sabayan ng JRU Heavy Bombers at University of Perpetual help score natin 18-15. Babalik po kami para sa second quarter ng larong ito dito sa SNA.